Hello, magandang araw o magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Erwin Victorio. At ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo ano nga ba ang kahalagahan o ano nga ba si information security. So, si information security, siya ang namamahala sa pagprotekta ng ating mga personal data. Katulad ng, ano nga ba yung mga personal data natin? Katulad ng email, passwords, birthdays, na kung saan madalas natin na makikita ito sa social medias. Ano nga ba si social medias? Ano nga ba may mga social medias na ginagamit natin katulad ng Facebook, Twitter, Instagram. Diyan ay may mga tinatawag na personal information na ating pinoprovide. Binibigay natin yung mga personal information katulad ng birthday, edad, location, at kung ano-ano pa, address, yun nga, location. Ayun. Siyempre, may ginagawa yung Facebook o yung Twitter para maprotektahan yung mga personal data natin. So ano-ano nga ba yung mga hakbangin nila para maprotektahan yung mga personal data natin laban sa mga hackers o yung mga taong nagsasamantala ng ating mga personal information. So, may mga tinatawag silang authentication o yung mga hashing ng password para ma-prevent yung mga pag nag-hack, yung mga ma-prevent yung pagkalat ng ating mga personal information. Dahil may tinatawag ang Facebook may tinatawag na server o databases, na kung saan doon naka-install o doon nakalagay yung ating mga sensitive na information. Imagine na lang, kung yun ay na-hack, ang lahat ng information na pinrovide natin sa kanila o sa Facebook ay makukuha ng mga hackers. So ano nga ba ang maaari nilang gawin sa mga personal information na napunta sa kanila? So maaari nilang gamitin ito sa pang-scam o sa pagti-threat o sabi nating maaari kang makompromeso o ang tawag dito, may masamang mangyari sa'yo. Dahil nga, alam nila kung saan ka nakatira, alam nila kung ilang taong ka na, anong ginagawa mo. Yan ang maaaring epekto kung sakaling kumalat ang ating mga sensitive information. So, dahil dyan, may ginagawa ang Facebook o yung mga kumpanya para maprotektahan yung ating mga data. So, papunta naman tayo sa cyber attacks and threats. So, ano-ano nga ba yung mga cyber threats o attacks na tinatawag? So, mayroon tayong malware. So, ano nga ba si malware? Malware refers to malicious software to design, disrupt, damage or gain unauthorized access computer system and or networks. So, yun nga, katulad ng sabi ko kanina, ito yung ginagamit ng mga hackers para makuha yung mga personal information natin, na kung saan nadadamage nila yung databases o yung mga kumpanya, yung mga server ng kumpanya para makuha yung mga personal information natin. So, ayun yung pamamaraan nila. So, meron pang tinatawag na isang pamamaraan nila para makuha yung ating mga personal information. So, ang tinatawag ay phishing attack. So, ano nga ba si phishing attack? Phishing attack is a cyber attack where attackers impersonate the legitimate or organization or individuals to trick users into revealing sensitive information. So, yun nga. So, saan nga ba natin madalas makikita si phishing? O saan nangyayari si phishing? So, kung napapansin nyo, mayroon tayong tinatawag na spam sa message, sa text message, or sa email. May tinatawag na spam. So, ano nga ba si spam? So, spam is parang doon napupunta yung mga hindi kilalang emails. O kunwari, may hindi ka kilala, tapos biglang nag-email sa'yo na hindi mo naman siya friend or hindi mo siya kilala, mapupunta sa spam. And karaniwan sa phishing, may tinatawag na may nakalagay na link. Na kung saan, kapag pinindot mo o kinilik mo yung link na yun, mariredirect ka sa isang website na kung saan, kapag kinilik mo ulit, mapapasok na nila yung system mo. Yung system na cellphone mo, system na computers mo, magkakaroon ka ng virus. So, yung virus na yun, ay yung magigain ng personal data mo. Kumbaga, kukunin niya lahat ng files mo,
yung mga user passwords, yung mga nakasave na passwords sa computers mo, ay yun nagagawa niya. So, second, may third pa. So, ang tinatawag na ransomware. So, ano nga ba si ransomware? So, si ransomware is a type of malware that encrypts a victim's files to lock them out of their own system. So, yun nga, sabi nga, si ransomware from itself ransom. So, hanggat di ka nagbabayad, yung mga files ng computers mo ay nakalock. So, ayun yung kapangyarihan ng ransomware. Kumbaga, hanggat hindi ka nagbabayad dun sa creator ng virus na yun, hindi niya i-unlock yung sabihin natin yung folders mo na may mga lamang sensitive information. At kung may isang example na dito, yung tinatawag na pang-hack dun sa PhilHealth. Yun, kung nabalitaan nyo. Ang ginamit dun is ransomware. O, diba? Nung hindi tumanggi sila ng magbayad, ayun, kumalat yung mga sensitive information natin. O, so isa lamang yun sa mga security breaches o pang-aatake ng mga personal data natin. So, kaya mahalaga na pangalagaan natin mga information natin. At wag lang natin ipamimigay sa kung kani-kanino lang. So, sa mga hindi naman trusted na website, wag natin ibibigay yung mga personal data natin. So, next tayo. Ayun. So, paano nga ba natin mapoprotektahan yung mga data natin? So, yung mga kumpanya may sarili silang paraan para maprotektahan yung ating mga data na binibigay sa kanila at pinagkakatiwala. So, sa atin naman, ano nga ba yung mga dapat natin tandaan para maprotektahan natin yung data? So, isipin nyo, hindi lang sa social media tayo nagbibigay ng hindi lang tayo makukuha yung mga personal data natin. So, may tinatawag na reverse engineering kung tama ako pagkakaintindi ko, na kung saan yung mga hackers, nakakuha sila sa atin ng personal information sa pamamagitan ng pagtawag, pagkipag-usap, hindi mo alam na yung kausap mo is hackers na pala. So, tinatanong niya, saan ka nakatira, ano yung mga favorite pets mo, yung mga dogs mo, anong birthday mo, saan ka pinanganak, yung mga ganun. So, madalas may ganun. So, kung hindi naman natin kakilala, paalala lang, sa mga hindi naman natin kakilala, huwag tayong magre-reveal ng totoong ating identity o yung mga totoong personal information natin. Dahil hindi naman natin kilala sila at maaari natin ikapahamak yun. So, paano nga ba natin yun? Mabalik tayo. Paano nga ba natin mapoprotektahan yung mga sensitive data natin? So, may tinatawag tayo na antivirus. Kumbaga sa mga computer natin. So, may tinatawag na antivirus. So, antivirus, parang siya yung sa application na ginawa siya para maprotektahan o ma-alert tayo kapag may pumasok na virus sa ating computer. So, siya yung namamahala sa pagprotekta ng ating sistema. Kumbaga, parating pa lang yung yung malware na detect na ni antivirus. Kaya nga siya tinawag na antivirus. So, bukod sa antivirus, maaari di tayong makapag-ingat. Hindi naman 100% pag-work yung antivirus. So, bilang tao at bilang user ng computer, maaari tayong protektahan natin yung sarili natin sa pamamagitan ng may kasabihan na think before you click. Yan. Think before you click. Kumbaga, kunwari, may nag-email sa'yo at may nakalagay na meron pa dyan, nakalagay, pindutin mo at may mananalo ka ng iPhone. Ayun yung mga tinatawag na panghihikayat para pindutin mo yung isang link o yung isang program. Na kung saan, kapag pinindot mo yun, ayun yung pagkakamali mong gagawin. Kapag pinindot mo yun, automatic may magraran na program doon at yun ang magdadamage ng computer mo. Na kung saan, magiging nila yung mga nakasave na passwords o yung mga personal data mo na nakasave doon sa computer mo. Ayun, sana
sana ay manatutunan kayo at sana may natutunan kayo sa videos na to and yun, babash.